Senator, 4:37 ng hapon. Nandito na tayo sa programang pagbabalik ng programang Kaya sa DCRA. Sa bahagi ito na ating programa, as promised, Senator Greg Gringo Honasan live dito sa Kaya sa DCRA. Senator Greg, mapalos, magandang hapon po sa inyo, sir. Naku, magandang hapon po. Ma'am Cory, Primo, Pinsan, Ricky, and Emer. Maraming salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sa amin. Yes, ma'am. Well, una-una kaya Primo, we come from Sorsogon, and my late father was a very good friend of the Honasan family with Senator Greg. At lahat kami talagang suportado si Senator Greg all these years. What have you been doing, sir? What keeps you busy aside from making alaga ng mga apo? Ayan. Unang-una, alam mo naman, Ricky, no? Ma'am Cory, Emer, tumutulong tayo sa mga nangangailangan ng tulong, whether it's government, public, or private sector. Tumutulong tayo dahil dapat naman magtulungan tayo dahil napakapalad natin itong bansa nating Pilipinas. Pinagpala talaga tayo, no? At mamaya ko na siguro ipapaliwanag. Depende sa mga katanungan ninyo. Alam mo, unang tanong, siyempre, Senator, masyadong napapag-usapan ngayon itong West Philippine Sea. Kayo, isa sa mga talagang mahabang experience sa military, sa government service. Nakailang, can you remind our people, how many terms have you served in the Senate, Senator Greg? Apat na terms po. 21 years. 21 years. At idagdag ko na para kumpleto, Pinsan, ano? 17 years po tayong sundalo. Ayun. Tapos 7 taon na rebelde. Ayun. Yeah. Galing Tapos, alam ni Ma'am Cory yan. Tapos 2.5 years tayong secretary ng Department of Information and Communications Technology. Opo. Ayun. Doon muna tayo sa military. Kasi yung West Philippine Sea, maingat din po kami, Primo, Senator Greg. Not to be alarmist, but dapat alam ng tao ang nangyayari at dapat naghahanda. Hindi ba po? Tama yun, Ricky. Ma'am Cory, no? Emer, walang masama na maghanda tayo. At yun ang hinihingi ng pagkakataon dahil napakahirap naman basahin kung ano ang nasa isip, no? Nasa puso, at yung intensyon ng mga nagkaka-interest sa atin. Dahil nga, pinagpala talaga itong bansa natin. No? Natutunan ko yan no? Bilang paliwanag, Primo, no? Ma'am Cory, no? Emer. Pag tingnan natin yung mapa, alam niyo po, kung nasaan tayo sa mapa ng mundo, tayo may hawak ng traffic light, ang asset talaga natin, yung kinaroroonan natin sa mapa. Mas kailangan nila tayo kaysa sa kailangan natin sila. Ayun. Kung bawas-bawasan natin ng konti, yung sobrang politika at mag-focus tayo sa mga tunay na problema. Bilang huling tugon dun sa katanungan mo, Ricky, no? Just by looking at the map, malalaman natin na we can be the digital center, the economic center, the political center, the cultural center, the security center, and the spiritual center, not only of the Pacific area, kundi ng buong mundo. Yung nahihirapan sa ibang bansa, Hamas, Ukraine, yung tira-tira pa sa Afghanistan, di ba? Yung sigalot na nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo, dapat sa ating pumunta kung maayos natin ang kaunti yung ating sariling bakuran. Ganon tayo kaswerte, ka-blessed, ka-pinagpala. So, dapat lang na ipaglaban natin itong katayuan natin yan. Matanong ko nga kay Senator Gringo, anong klaseng paghahanda ang kailangan natin gawin? Naku ma'am, talagang si Ma'am Cory, walang kakupas-kupas kahit nasa tanong lang. Ma'am, since hindi natin alam kung anong intensyon nila at hindi naman tayo pwedeng lumaban ng sabayan dahil mas mayaman, mas malaki, mas malakas ang militar ng mga nagkaka-interest sa atin. Tayo, meron tayong National Service Law. Meron tayong security guard.
meron tayong Armed Forces of the Philippines, meron tayong Philippine National Police. Pag tinatanong po ako, Ma'am Cory, no? Ricky, Emer, Colonel, former Senator, former Secretary, former Rebel Greg Onasan, yung bang Pilipinas, meron ba yung army na pangsagupa dun sa mga nagkaka-interest sa atin? Alam niyo ho, ang sagot ko, sabi ko, wala ho kaming army, ma'am eh. Wala kaming army. Because the Philippines is an army. Bawat isa sa atin, no, bata, matanda, di ba? Babae, lalaki, handa tayo na ipagtanggol yung kabuhayan natin. Yung punto kanina ni Ricky, sabi niya, at the risk of being alarmist, mas mabuti ng alarmist tayo. Pag mali tayo, sorry. Naging praning kami. Pero kung tama ang sinasabi po natin, na kailangan maghanda tayo sa kahit na anong sitwasyon at nangyari, mapapatawad ba natin yung sarili natin na hindi tayo naging alarmist? So ang punto lang natin dito is maghanda tayo. Kung sayang yung paghanda, hindi yung masasayang yung paghanda natin. Kung kaya natin maghanda para sa bagyo, para sa lindol, para sa tsunami, para sa natural calamities, na tayo po ang may akda niya, no? Yung National Disaster Risk Reduction Management Law, tayo po, nung panahon natin Senado ang may akda. Kung kaya natin maghanda, kaya siguro ang sinasabi lang natin sa pamahalaan, sigurado kami may plano kayo. Pero isama naman ninyo kaming mga ordinaryong mamamayan, dyan sa plano ninyo kung paano natin poprotektahan itong napakagandang bansa natin. Yung kabuhayan natin, yung demokrasya natin, para sa ating susunod na henerasyon ng leader at mamayan, yung ating mga anak at mga apo. Alam mo, Senator Greg, may term na lumulutang whole of nation approach. At ang magdadala niyan, ang gobyerno na suportado ng taong bayan. Hindi ba po, Senator Greg? Ay, tama yan, Ricky, no? Ma'am Cory, no? Emer? Hindi ba natuto itong mga malalaking bansa, makapangyarihan, technologically advanced, sa mga aral na dapat natutunan nila sa Vietnam, sa Afghanistan, sa Ukraine, kahit na gaano kaliit yung inaaway mo, no, pag desidido yan, nagkaisa, di ba? Hindi nila tayo kilala. Tayo mga Pilipino. Sinubukan na tayo ng Kastila, ng Amerikano, ng Hapon. Nasaan sila ngayon at nasaan tayo ngayon? Yun ang punto ko lang dito, no? Tayong mga Pilipino, ang dali nating kausap, o sige, areglohin mo, maawain tayo, very kind, very considerate. Pero wag nyo naman kaming subukan at inisin dahil iba kami pag nagagalit kami. Senator Gringo, gaano kalaki at gaano kalakas ang inyong tiwala sa ating gobyerno sa pagdidepensa ng ating bayan? Kung sakali man nagkaroon ng problema. Ma'am Cory, no? Ricky, Emer, kahit na sa buong mundo, kilala tayo. Hindi lang dahil ang gagaling ng sundalo natin sa armadong tunggalian, pero sa peacekeeping, tayo world class sa peacekeeping. May general po tayo na Marine General, magre-retire na. Hindi pinayagan ng United Nations na mag-retire dahil ang galing talaga magpatakbo ng peacekeeping forces. Kung magaling ka sa peacekeeping, magaling ka rin siguro kung inising ka sa gera. Yun ang tiwala ko, Ma'am Cory, no? Ang tiwala ko sa pamahalaan natin, sa liderato natin. Dahil itong mga general natin, Ma'am Cory, yung iba dyan, mga estudyante ko kung may natutunan sila dun sa professor nila, dun tayo ay commandant ng Special Operations School sa Fort Magsaysay, siguro naman buo ang tiwala natin dapat sa kakayahan natin para depensahan itong napakagandang bansa natin. Senator Gringo, pag-aralan din natin, di ba? Huwag nating kalilimutan yung ating mga Korean veterans na dumepensa ng demokrasya dito sa Asia, sa Korean War. Saludo po ako sa ating mga veterans. Yes, ma'am. Hindi lang po sa Korean War, no? In fact, yung dating Pangulong Fidel Ramos, hindi lang nag-serve sa Korea, nag-serve din sa Vietnam. So, in other words, Ma'am Cory, no, Ricky, no, Emer, tayo sa galing natin, ng kasundaluhan natin, ini-import tayo ng ibang bansa pag may problema sila.
Tama. yung PhilCAG, di ba? Sa Korean War, yung yung PEPTO, Philippine Expeditionary. PEPTO. Yes, ma'am. Sinakop tayo, no? Nilusob tayo ng mga ibang bansa, naggerilya tayo. Abe, kung hindi natin sila kayang sagupain sa karagatan natin, abe, dito natin sila totodasin sa mga iskinita dyan, sa tabi-tabi. Teka, Senator, yung kasama namin, nasa Lisbon yan. Si Emer, nasa Lisbon, papuntang Fatima. Nabanggit mo, spiritual center. Alam ko, may comment yan si Emer dahil yung prayer power. Talagang mapakalakas yung prayer power. Di ba, Emer? Yes po, Senator, yes. Radyo Bandido ako noong panahon natin, people power. At talagang prayer power pag nagsama-sama tayong lahat. At ngayon naman, lahat ng mga foreigners din naman nakakausap ko, love na love ang mga Pilipini, I love you because caregivers, nag-ilagaan mo. Opo, kaya yan ang power natin, tama po kayo. Blessed po tayo bilang isang bansa. Kaya tama si Senator, magsama-sama naman tayo. Emer, no? Ricky, may dagdag ko lang sa sinabi ni Emer na nasa Lisbon yun. No? Alam mo, there are 14 million Filipinos, according to the data, scattered in 200 countries all over the world. Correct. Bakit tayo alam niyo yung mga overqualified na nurse at mga teacher natin, sila ang nag-aaruga at nagpapalaki sa mga anak ng mga world leaders. Sabi nga nila, pag hindi pumasok sa trabaho yung mga Pilipino sa United Nations o sa Washington, walang gagalaw. Hindi magpapangsyon yung gobyerno nila. Ganon tayo kagaling. Ngayon, bakit? Of course, bakit? Ito, alam ito ni Brother Emer, no? Why? Yes. At ito, uulit-ulitin ko, no? Tayo, kilala tayo dahil together tayo palagi, no? Kahit na archipelago tayo, we always dream hard. Talagang pag nangarap tayo, talagang sobra-sobra. At tinatapatan natin yan ng pray hard. Yeah. Hindi pwedeng dream lang tayo ng dream. Pray hard tayo. Tapos para hindi naman nakakahiya sa Panginoon, sasabi ng Panginoon, dream kayo ng dream, pray kayo ng pray. Hindi naman kayo. So, dream hard, pray hard, and work hard. Yeah. Peace, for unity. I mean, talagang world class tayo sa lahat ng bagay. So, hindi ko kayang tanggapin, Ma'am Cory, na hindi natin kayang depensahan itong bansa natin sa anumang banta. Whether it's economic, security, kahit na gaano sila kalaki. Talagang iba tayo. Kaya natin yan. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Hindi, kasi may comment nung isang araw, nagsalita si Secretary Gibo, and I wanted to ask you, Senator Greg, na funding for our upgrade, can the private sector help fund upgrade of our much-needed military equipment? Alam mo, Ricky, hindi tanong kung Ken, dapat sumama sila sa diba, pre-enterprise, market-driven, demokrasya. Abay, itong mga negosyante natin, at hindi ko naman sila pinipintasan, no? Abay, tumaya naman kayo. Dito lalago ang negosyo ninyo. Dito lalaki yung mga anak at apo ninyo. Abay, tumaya naman kayo. Dahil, kami ba na lang ang maiiwan dito? Kung magkagulo, aalis na lang kayo. Hindi. Sama-sama tayo rito. Nagdepensahan to protect and defend our democracy, our way of life, especially the future of our children. So dapat, ang sagot ko rin na, Ricky, dapat sumama sila, tumulong sila, pondohan nila, lahat ng kaya nila na hindi naman sinasakripisyo. Yung, alam mo naman, yung bakit ka magnegosyo kung hindi ka naman kikita ng kahit na konti. So tumaya ka rin. Parang ano yan, Senator Greg, no? Parang PPP style. Di ba ganun ang success ng private-public partnership? Parang ganyan din yan, na yung mag-invest na kumpanya, siyempre kikita naman, negosyo nga. Parang PPP style. Yes. Importante lang, Ricky, patas yung laban. Dahil, alam mo, pag pinag-usapan na pondo, di ba, galing sa private sector, tipong maharlikapan, di ba, direct foreign investment, pag pinag-usapan na yung pera, alam mo naman, di ba, pag pera pinag-usapan, nag-aaway yung mga magkapamilya, magkakaibigan, mag-asama. So, yan, sensitive yan. Pero, hindi nawawala tayo, hindi tayo lilisa dun sa punto
na kailangan yung private sector, yung business sector, in fact, lahat ng sektor, kailangan tumulong, Ayun, tumaya, mag-invest in the future of this very beautiful country of ours. Sorry. Sama-sama tayo, pamilya. Pag-Pilipino. Matanong nga natin si Senator Gringo, ayan, napunta na tayo sa pagdepensa ng ating bayan. Siyempre, mahal na mahal po natin ang ating Pilipinas. Pero paano naman si Senator Gringo bilang lolo? Okay. Okay na ang itsura niya. Ano po ang inyong effect? Gwapo naman lolo yun. No? Bumaba na si Senator Greg. Ma'am Cory, naalala ko tuloy, during one interview a long time ago, kayo rin ho siguro, si Ricky, hindi ko maalala si Emer dahil yun lang kami nagkaharap. Yes, ano? Naitanong ninyo, ano ba ang greatest achievement ko? As a public servant, as a person. No? Sabi ko, hindi naman ako perfecto. Ang dami kong pagkakamali na paulit-ulit, indiscretion. No? Pero my greatest achievement is I have been a good husband. With all my imperfections and indiscretions, I am a good father and provider sa abot ng aking. And I'm a very good lolo. Dahil itong mga anak natin, alam niyo yan po, no? Itong mga anak natin, mas magagaling yan kesa sa atin. Yeah. Because of technology. Nakikita ko ninyo, kausap tayo, no? Tapos nagte-text sa likod, hindi tinitingnan yung keyboard. Multitasking. Multitasking. Correct. Nung secretary ako ng Department of Information and Communications Technology, imagine niyo, secretary ako nung pangunahing ahensya natin for technology. Ang nagturo sa akin gumamit ng cellphone ko na iPhone ay yung apo ko no 7 years old. Oh, kita mo? Sabing gano'n ng apo ko, Lolo, huwag masyadong mag-in. Kaya nga tinawag na touchscreen yan eh. Huwag masyadong diinan. Mabubutas yan. Magaling yung mga anak natin, yung mga apo natin, awesome. So, dyan ako humuhugot ng lakas at kumpiyansa na this country, if we are able to preserve it, our way of life, no, our spiritual strength, no, blessed, may future talaga ito. And hindi malayo na one of these days, pag wala na tayo, we will become a major player in global affairs. Yeah. Matanong ko lang, Senator Greg, ilan na ba ang apo nyo? 5 po. Aba, Yan dami na. In fact, Ricky, mabuti tinanong mo yan, no, Primo, Ma'am Cory, no, Emer. Tinatanong ako, sabi ko yung misis ko, may bahay ko, ang mundo niya umiikot sa 15 tao. Okay? 5 anak, 5 in-laws, 5 apo, di 15. 15, no? Pag umuwi ako ng maaga, nagiging 16. Kayo na laro yun. Yes. ang galing. Maaga kayong umuwi. Ay, naku, hindi ho. Well, importante ang tanong na yan, Ma'am Cory. No? Sabi ko, yung mga iba kong kaklase, Ricky, no? Nag-golf na lang. Sabi ko, alam mo naman ang history ko. I have to be involved in things that are bigger than me. Bigger than all of us. So, hindi ako pwedeng pag-golf-golf lang. Kailangan may serbisyo publiko na component ng araw-araw kong pamumuhay. At yan naman ang ginagawa ko. Marami nagtitext at nagme-message sa akin dito, Senator Greg, paano ka pa daw pwede maimbita? Dahil ang mga binabanggit mo ngayon dito sa aming programa, mga bago at napaka-inspiring. Paano ka pa daw maimbita, Senator Greg? Sabi, mamaya, isesend ko na lang sa inyo, Ricky, no? Ma'am Cory, yung email ko, Viber number. Hindi naman ako mahirap pa. In fact, kahit na nung nagtatago ako, nung fugitive ako, hindi ako mahirap hanapin. Hindi rin mahirap hanapin. Mahirap kang hanapin, pero... mahirap kang hulihin. Minsan nahuhuli. Senator Gringo. Yes, ma'am. Diba sabi nyo, naging rebelde kayo. Opo. Naging public servant. Siyempre, saka naging lolo. Pero sa tingin nyo, ano ang para sa inyo, fulfilling na role sa buhay nyo? Ayun po. You cannot give. Ma'am Cory, tulad, true to form talaga kayo ni na Ricky at ni Emer. You ask, pag nagtanong kayo ng maayos, siyempre lalabas yung sagot, no? You cannot give, we cannot give what we do not have.
Kahit na tumayo tayong tatlo ng sabay-sabay sa entablado at sabihin natin, unity, kailangan peace, kailangan ipagtanggol yung bayan. Kung yung sarili nating bakuran, sarili nating pamilya ay hindi maayos, baka kapos tayo sa credibility. But hindi ako nagsasabing kailangan perfect tayo. No? Ito, idadagdag ko na lang sa programa ninyo. Kahit na yung mga national heroes natin, malala ninyo, no? Isa-isahin natin. Hindi ko ito, I'm not disrespecting them. Okay, simula tayo kay Dr. Jose Rizal. 24/7 ang bantay sa Luneta. Napakagaling, genius, di ba? Talagang national hero. Pero ang reputasyon niya na hindi masyadong nababanggit, chick boy. Okay. Tapos, si Andres Bonifacio, firebrand, revolutionary. Ano naman ang kahinaan niya? Ang init ng ulo. Ayun. Kaya naman na-outmaneuver ni Emilio Aguinaldo na iba yung kanyang pagkukulang, no? Okay, first president. Si Apolinario Mabini, brains of the revolution. Polio victim, hindi makalakad. No? Brains of the revolution. Pero together. Ito po, bibigyan ko ng din, no? Ma'am Cory, no, Ricky, no, Emer, no? Together. Kailangan together. Hindi pwedeng watak-watak. Under one flag. Together, these national heroes fought, dreamed, pray hard, worked hard, died, gave their lives for a nation that did not exist during that time. Sino tayo para mag-ambisyon na kaya nating higitan itong mga national heroes natin? Okay, so ang sinasabi ko lang dito is work in progress ang demokrasya. Okay? Hindi ito, kahit na nung nakaraang People Power Revolution, hindi naman yung laban sa administrasyon ni former President Marcos Sr., no? It was for reform and good government. Kaya nagpuntahan ng tao ron. Parang nung nagsaan ng mga tao nung bumisita dito sa atin yung Pope. We gathered together as a people for reforms, for good government, not against. Ang daling maghanap ng away, di ba? Ang daling manggulo, di ba? Pero ang hirap tukuyin together at pagsikapan, praying hard, dreaming hard and working hard, yung inaasam-asam natin na peace, unity, at yung prosperity na talagang kayang-kaya natin gawin. As usual, bitin ang oras, pero siguro dapat mag-part 2 tayo, mag-part 2. But at this point, Senator Greg, the opportunity to speak to our people, hindi lang sa Pilipinas, Senator Greg, pati abroad. Yung mga OFWs nakikinig sa atin sa DCRH, DCRH TV, Facebook Live, YouTube Live. Go ahead, Senator Greg. Okay, Ricky, Primo, no, Pinsan, Ma'am Cory, Emer, it was a privilege, no, joining you, this opportunity. So, sabi ko nga, since bitin, di ulitin natin, no? Pero ang mensahe ko, sinabi ko na kanina, as a people, I pray, I beg all of you, on my knees, no? Together as a people, under one flag, no? One nation, Pilipino tayo. Let us continue to dream hard, to pray hard, and to work hard for peace, unity, the prosperity that we deserve, not for ourselves, but for our next generation of Filipino and global citizens and leaders, our children. God bless all of us. Mabuhay po kayo. Mabuhay po. Senator Gringo Honasan. Senator Gringo Honasan, maraming salamat po. Salamat po. And we will still see you for the next round. Opo. Ayaw, ang papapalit ko kay Biden. Ngayon ho, mag-chair yoga na ako. Ayan. Padadala ko sa inyo yung poster na ginawa ni Cory para meron kayong guide. Ipadala ko, Ricky, yung contact numbers ko. Opo. Yep. Salamat po. God bless. God bless po. Yes po. 5:01 na po. At tapos na po ang programa. Susunod na ang programa sa DZRH hanggang sa susunod na Sabado. Yes. Partner, meron akong pahabol. Oh, sige, bilisan mo. Alam po ninyo mga kababayan, merong National Hopia Day sa SM Mall of Asia ngayon din hanggang bukas. Kasi yung spring yung event nila, may libreng hopia. Ayun. Ano, saan? Sa SM Mall of Asia? SM Mega Mall? SM Mall of Asia? Mall of Asia. Okay. National Hopia. Okay. Meron music hall. Hanggang bukas. Day. Hanggang bukas. Yun. Ngayon hanggang bukas.
Okay. Happy birthday, Tol Boyet and June, ang mga kapatid ko sa may August 2. Okay, happy birthday. Tandaan Happy nyo tuwing weekend. Sabado, alas 4 God bless. ng sigurapon, ang inyong paborito programa, Kaya. Kaya. Oh, yan. Yan. Yeah! Bye.